Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan? Sa kwentong ito, matutunghayan natin ang isang graphic designer na si RD na nakatira sa isang tila ordinaryong condominium unit sa Makati. Ngunit may nakakakilabot na sikreto sa likod ng mga dingding. Isang gabi nawala ang kanyang adobo na parang bula at nagsimula siyang makarinig ng mga kakaibang tunog mula sa loob ng dingding. Sa kanyang pag-iimbestiga, natuklasan niya ang isang batang babae na nagngangalang Bella. Isang batang matagal nang nawawala at natagpo ang patay na humihingi ng tulong mula sa loob ng dingding. Anong mga nakakatakot na revelasyon ang kanyang matutuklasan? Huwag kayong bibitaw at samahan niyo akong alamin ang buong kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Salamat po sa inyong oras at pagnanais na pakinggan ang aking kwento. Ako po si RD, nakatira sa isang maliit na condominium unit sa Makati. Napadpad ako dito dahil sa trabaho bilang graphic designer. Sa kabila ng abala at ingay ng lungsod, natutunan ko na ring mahalin ang lugar na ito. Pero may pangyayari na nagdulot ng hindi may paliwanag na takot sa akin. Isang gabi, pagod mula sa trabaho, umuwi ako sa aking kondominium. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa bintana habang ang ingay ng mga sasakyan ay humahalo sa gabi. Nag-order ako ng chicken adobo mula sa paborito kong karinderya. Inilagay ko ang pagkain sa mesa at nagtungo sa banyo para maghugas ng kamay. Nang bumalik ako, laking gulat ko nang makitang nawawala ang adobo. Ano ba ito? Sino kayang nagbibiro sa akin? Bulong ko habang sinisiyasat ang paligid. Walang ibang tao sa unit. Tiningnan ko ang bawat sulok, ngunit walang bakas ng adobo. Madalas akong makarinig ng kakaibang tunog mula sa mga dingding. Ngunit ngayong gabi, tila mas malakas ang kaluskos. Isang beses, biglang nagbukas ang smart TV at lumipat sa isang advertisement nang hindi ko sinasadya. Inalam ko ito sa landlord at sinuri ang CCTV, ngunit walang lumabas na kakaiba. Isang araw umuwi akong may sakit. May dala akong gamot at lugaw. Pagpasok ko sa unit, naramdaman ko ang presensya ng iba sa loob. Sa kabila ng panghihina, kinuha ko ang baseball bat at dahan-dahang nagtungo sa kusina. Ang ingay ay nagmumula doon. Sa may pintuan, pinakinggan ko ang bawat kaluskos. May kakaibang galaw sa loob. Sinundan ko ang mga bakas na nagmula sa isang sirang parte ng dingding. Nakita ko ang mga wrapper ng skyflakes sa sahig. Sa isang sulok, may butas sa dingding na hindi ko pa napapansin noon. Lumapit ako sa sirang bahagi ng dingding at sinilip ko ito. Nagulat ako nang makita ko ang isang pares ng mata na nakatitig mula sa loob. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Ako si Bella. Tulungan mo ako, kuya. Pasensya na kung natakot kita. Sagot ng batang babae mula sa loob ng dingding. Naalala ko ang balita tungkol sa isang nawawalang batang babae na nagngangalang Bella. Ngunit naalala ko rin na natagpuan na siyang wala ng buhay ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pinilit kong alalahanin ang mga detalye ng balita. Paano ka napunta dyan? Tanong ko ulit, ngunit hindi na siya sumagot. Nagdesisyon akong umalis at humingi ng tulong. Nagmamadali akong pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sa himpilan, kinausap ko sina Inspector Dante at Sergeant Efren. Ipinagbigay alam ko sa kanila ang aking natuklasan. Bumalik kami sa aking condominium unit. May dala silang mga kagamitan para sa investigasyon. Dito po, sa loob ng dingding, sabi ko habang tinuturo ang sirang bahagi. Binaklas nila ang dingding at natuklasan ang maraming pinagputol-putol na katawan na nakatago sa loob. Ang mga katawan ay kinilala bilang mga delivery rider ng Jollibee mula sa iba't ibang lugar. Hindi ko napigilan ang pagkabigla sa aking nakita. Bakit dito? Anong nangyari?
Tanong ko sa mga pulis habang tinitingnan ang mga katawan. Ano to? Sino ang may gawa nito? Tanong ni Inspector Dante habang sinusuri ang nakakakilabot na tanawin. Nakita rin namin ang isang mensahe na isinulat sa dugo sa loob ng dingding. RD, tulungan mo ako o ikaw ang susunod, ang nakasulat. Napatigil ako, sinaklot ng takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Malinaw na may nais magbigay ng babala sa akin. Nung isinailalim sa masusing investigasyon ang buong kondominium, inilipat ako pansamantala sa ibang lugar para sa aking seguridad. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ang mga residente ay nag-umpisang mag-alala. Ligtas pa ba tayo dito? Tanong ng isang kapitbahay habang nag-uusap kami sa lobby. Nakikita ko ang takot sa kanilang mga mata at hindi ko rin alam ang isasagot ko sa kanila. Ang takot ay kumalat sa buong komunidad. Dumami ang mga ulat ng mga nawawalang tao. Ang mga tao ay nagiging mas maingat at takot na lumabas ng kanilang mga unit. Sa bawat gabi, naririnig ko ang mga bulungan at kaluskos mula sa dingding ng bagong tinitirhan ko. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni lang. Minsan iniisip ko kung dapat ko bang sabihin sa mga bagong kapitbahay ko ang tungkol sa nangyari. Pero natatakot akong baka hindi nila ako paniwalaan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pulisya, hindi nila natagpuan ang taong nasa likod ng mga krimen. Ang mga katawan ay patuloy na iniimbestigahan, ngunit walang malinaw na lead. Bagamat ligtas na ako sa pisikal, hindi na ako muling nakaramdam ng kapayapaan. Palagi akong nag-aalala na baka may iba pang nakatago sa mga dingding ng aking bagong tirahan. Ang aking mga gabi ay puno ng bangungot, kung saan bumabalik sa akin ang mga mata ni Bella at ang mga katawan sa dingding. Ang takot na iyon ay naging bahagi na ng aking pang-araw-araw na buhay. Mga kaibigan, ang kwento ni RD ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng sikreto ay dapat binabaliwala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan baka may nakatingin sa inyo mula sa dingding.